Napatanong ka na ba sa iyong sarili? Saan ako galing? Bakit ako nandito sa mundo? At saan ako pupunta pagkatapos kong mamatay? Sasagutin natin itong mga katanungan sa pamamagitan ng doktrina ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sa plano ng kaligtasan, sagutin at linawin natin ang unang katanungan. Saan nga ba tayo nanggaling? Marahil ay iniisip mo na ang buhay ay nagsimula nung nasa loob tayo ng tiyan ng ating mga ina. O nagsimula ang buhay nung pinanganak tayo dito sa lupa, ngunit naniniwala ang simbahan ni Hesukristo na nabuhay na tayo noon pa man bilang mga espiritu sa presensya ng Diyos. Ang buhay na ito ay tinatawag na premortal life or sa Tagalog ang buhay bago isilang. Ibig sabihin ay bago pa man tayo. Ipanganak ng ating mga ina ay naninirahan na tayo sa presensya ng Diyos ngunit wala pa tayo na pisikal na pangangatawan. Masaya tayo dito bilang pamilya at namumuhay na kung saan dinedevelop mo ang iyong mga personality, karakter at iba pang talento. Gayunpaman, wala pa tayo ditong full potential dahil ang Ama sa Langit pa lamang ang perpekto na may pisikal na pangangatawan at immortal life. Ito ang sinasabi ng mga banal na kasulatan patungkol sa buhay natin dito, halimbawa ang Jeremiah 1 verse 5. Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart, I appointed you as a prophet to the nations. Now the Lord had shown unto me, Abraham, the intelligences that were organized before the world was organized before the world was, and among all this there were many of the noble and great ones, and God saw the souls that they were good, and he stood in the midst of them, and he said, This I will make my rulers, for he stood among those that were spirits, and he saw that they were good. Ibig sabihin lamang nito ay lahat ng taong makikita mo dito sa mundo ay mga literal na anak ng Diyos, magkakasama tayo noon pa man, at magkakapatid tayong lahat. Gusto ng Diyos na maging masaya ang kanyang mga anak, magkaroon ng buhay na walang hanggan tulad niya at magkaroon ng pisikal na pangangatawan tulad niya. Nagbigay siya ng plano sa ating lahat, kung saan nagkaroon ng malaking pagpupulong ang lahat ng kanyang mga anak at oo kasama ka dito. Inilatag niya na tayo ay pupunta sa mundo, upang magkaroon ng physical body, magkaroon ng pamilya, lumago, at maging masaya. Naghiyawan kayo sa tuwa nang mabigyan ng pribilehiyong pumarito sa daigdig na ito at nangako na sundin ang mga utos ng Diyos, para makabalik muli sa presensya niya someday. Alam ng Diyos na dahil sa regalo niyang kalayaang pumili ay makakagawa ang mga tao ng kasamaan sa mundo. Kailangan niya ng isang tagapagligtas sa kanyang plano na tatubos sa mga kasalanan ng kanyang mga anak. Si Satanas, o mas kilalang Lucifer sa premortal life, isa sa mga espiritong anak ng Diyos, ay nagrebelde laban sa ating Ama sa Langit at hindi tinanggap ang kanyang plano. Nais niyang pilitin tayong lahat na gawin ang kanyang kalooban, sapagkat gusto niyang kunin ang trono ng Diyos at glory nito. Nakakalungkot na marami sa mga anak ng Diyos ang nagpasyang sundin si Lucifer. Pinalaya si Satanas at ang kanyang mga kampan mula sa presensya ng Diyos at hindi na pinayagan pang isilang. Ito ang sinasabi sa Biblia na, And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Ang pumili sa kanya itinapon dito sa mundo, patuloy pa din silang mga espiritu na tumutokso sa atin na gumawa ng masama at gusto nilang maging miserable ang buhay natin dito sa mundo nang hindi na tayo makabalik pa muli sa presensya ng Diyos. Sa kabilang banda, si Jesus na isa pang anak ni Ama sa Langit ay nagpresenta bilang manunubos at sinunod ang kalooban ng Diyos. Ninais niya na magkaroon tayo ng kalayang pumili at sundin ang plano ng Diyos upang maging maligaya. Kaya naman ang lahat, ang pumili kay Hesukristo at nagkaroon sa kanya ng pananampalataya ay isisilang sa mundo. Magkakaroon ng pisikal na pangangatawan, ng pamilya, kalayang pumili, lalago ang potential at may oportunidad na maging kagaya ng Diyos. Lahat ng taong nakikita mo ngayon sa iyong paligid ay pinili na si Jesus sa buhay paman bago isilang dahil pinanganak sila dito sa mundo at tinanggap ang plano ng Diyos. Kaya naman dito rin sa mundo ay inaanyayahan tayo ng Diyos na patuloy magkaroon ng faith kay Hesukristo dahil siya lamang ulit ang daan naman para makabalik sa presensya ng Diyos pagkatapos nating mamatay. Marahil ay natataka ka na ngayon dahil hindi mo maalala ang mga nangyari sa premortal life or buhay bago isilang. Or hindi mo maalala na namuhay ka na pala dati sa presence ng Ama sa Langit. Nakalimutan natin ang ating memorya sa premortal life dahil dumaan tayo sa belo ng pagkalimot. Kaya pinganak tayo dito sa mundo ng mga baby, inosente. Susubukan ng Diyos tayo dito sa mundo kung gagawin pa din ba natin manampalataya kay Hesukristo kahit nakalimutan na natin ang mga memorya sa buhay bago isilang at kung susundin pa din natin ang kanyang kautusan dito sa mundo. Ang sunod na katanungan na sasagutin natin ay, bakit ako pinanganak dito sa mundo? Or ano ang layunin ko sa buhay na ito? Ano ba talaga ang purpose ko? Mag-like and subscribe para sa susunod na videos.